Sa likod ng bawat anino, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa likod ng bawat katahimikan, may bulong na naghihintay mapakinggan. Ako ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga lihim na bumabalot sa ating bayan. Ito ang Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. Handa ka na bang makinig sa katotohanang mas nakakatakot pa sa katang isip? Ang bulong ng agimat. Nahanap ko ang agimat sa loob ng isang abandonadong simbahan. Isang maliit na bato na balot ng tuyong ugat. Sabi nila, ibibigay nito ang lahat ng nais mo. Pero kukunin nito ang lahat ng mahal mo. Akala ko, kwentong matanda lang yun. Humiling ako ng yaman. Kinabukasan, nasunog ang bahay ng mga magulang ko. Ako ang nakakuha ng insurance. Humiling ako ng pag-ibig. Ang babaeng pinangarap ko ay naging baliw sa akin. Literal na baliw. Hanggang sa saktan niya ang lahat ng lumalapit sa akin. Ngayon, mag-isa na lang ako. Hawak ko ang agimat sa nanginginig kong kamay. Nararamdaman ko ang boses nito sa loob ng utak ko. Hindi ito nagsasalita, kundi bumubulong ng mga alaala ng mga taong nawala sa akin. Isa pa, sabi ng agimat, isang hiling pa. Gusto ko nang mamatay, yun ang hiling ko. Pero ang agimat ay tumawa. Naramdaman ko ang aking balat na unti-unting naging bato. Ang aking mga mata ay naging kristal. Hindi ako mamamatay. Magiging bahagi ako ng agimat. Mananatili akong gising. Nakakulong sa loob ng batong ito. Naghihintay ng susunod na taong may sakim na puso na pupulot sa akin sa dilim. Ang huling jeepney sa Commonwealth. Alas 12 na ng madaling araw, sa gitna ng malakas na ulan sa Commonwealth. Sumakay ako sa isang jeep na tila lang galing sa kabilang dekada. 7 kaming pasahero. Wala ni isang nagsasalita. Ang driver ay nakasuot ng barong na punit-punit at hindi lumingon kahit nung nagbayad ako. Napansin kong ang mga pasaherong kasama ko ay pawang maputla at basa. Pero ang ulan sa labas ay hindi tumatago sa loob. Nang dumaan kami sa ilalim ng isang overpass, napatingin ako sa sahig. Walang mga mga pasahero. At ang driver, sa refleksyon ng rearview mirror, bungo na ang kanyang muka. Para ho, sigaw ko. Pero hindi huminto ang jeep. Lalong bumilis ang takbo nito patungo sa isang pader. Hindi ka na makabababa. Bulong ng katabi ko. Lahat tayo ay namatay na sa kalyeng ito. Nang bumangga kami, wala akong naramdamang sakit. Ang tanging narinig ko ay ang boses ng dispatcher sa malayo. Commonwealth, 7 pa. 7 pa sa kabilang buhay. Ang morgue ng Clark. Hindi na ito biro. Kung sino man ang nakakita ng SD card na to, huwag kayong papasok sa Clark Hospital. Si Mark, nakita ko siyang hila-hila ng isang anino sa room 302. Nung sinundan ko siya, wala na ang kanyang mga binti, pero ang kanyang katawan ay nakatayo pa rin sa dingding, tila idinikit ng malapot na itim na likido. Bawat pasilyo ay tila nagbabago. Ang pinto na pinasukan ko kanina, pader na ngayon. Ang amoy rito ay hindi lang formalin. Amoy na bubulok na laman na hinuluan ng kuryente.
May narinig akong tunog ng surgical tools. May doktor na naglalakad sa dilim. Wala siyang muka. Tanging isang malaking butas sa gitna ng kanyang dibdib kung saan nagmumula ang mga boses ng lahat ng mga pasyenteng namatay dito noong panahon ng digmaan. Low battery na ang camera ko. 5%, 4%. Nakikita ko siya sa viewfinder. Nakatayo siya sa dulo ng mga hallway. Hindi siya lumalakad. Pero bawat kurap ko, lumalapit siya. 3%, 2%. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga karayom. Gagamutin kita, bulong niya. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng utak ko. 1%. Wag! Wag! Isang nakakangilong tunog ng pagpunit ng karne at ang mahabang tunog ng static hanggang sa mawala ang lahat. Ang pakpak sa bubungan. Sa isang masikip na subdivision sa Manila, ang sikreto ay mahirap itago. Pero ang kapitbahay naming si Myra, mailap siya. Maganda, mahaba ang buhok, at laging may dalang payong kahit gabi. Pero bawat hating gabi, may naririnig kaming kakaiba sa bubungan. Isang tunog ng parang may hinihilang basang tela. Shh! Shh! Isang gabi, dahil sa aking curiosity, sumilip ako sa siwang ng kanilang bintana. Ang nakita ko ay hindi tao. Si Myra ay nakatayo sa gitna ng kwarto. Ngunit ang kanyang itaas na bahagi ay dahan-dahang humihiwalay sa kanyang baywang. Ang kanyang mga bituka ay lumalawit, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang kanyang likod ay tinutubuan ng malalaking pakpak na para bang sa paniki. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang dila ay humaba, tila isang karayom na naghahanap ng ugat. Tumakbo ko, pero ang tunog ng kanyang paglipad ay nasa itaas ko lang. Ang bilis ng tunog ay hudyat kung gaano siya kalapit. Nang marating ko ang pinto ko, naramdaman ko ang isang malansang likido pumatak sa ulo ko. Tumingala ako. Doon, nakita ko ang kalahating katawan ni Myra na nakasabit sa gutter habang ang kanyang muka ay dahan-dahang bumababa, handang sipsipin ang huling hininga ng isang usisero. Ang tipan sa puno ng balete. Ang baryo ng San Sebastian ay tila nalimutan na ng mapa, ngunit hindi ng sumpa. Noong 1945, sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon, may 7 gerilya na pumasok sa loob ng isang higanting balete upang magtago. Ang sabi ng mga saksi, ang puno ay dahan-dahang bumuka, tila isang mapagkalingang ina, at tinanggap sila sa loob ng kanyang katawan. Ngunit nang umalis ang mga Hapon, ang puno ay hindi na muling bumukas. Ang mga gerilya ay naging bahagi na ng kahoy. Ang kanyang mga buto ay naging sanga, at ang kanilang dugo ay naging dagta. Ngayong gabi, ang amoy ng lansa ay muling humahalimuyak sa hangin. Kasama ko ang aking pamangkin na si Lito. Habang naglalakad kami sa pilapil, bawat hakbang niya ay tila may sumasabay sa dilim. "Tiyo, bakit parang humihinga ang lupa?" tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Paano ko sasabihin sa kanya na bawat 80 taon ang balete ay naghahanap ng bagong bantay? Nang marating namin ang puno, ang mga ugat nito ay nagsimulang gumalaw na parang mga ahas. Nakita ko ang mukha ng lolo ko,
sa ukit ng balat ng kahoy. Sumisigaw, hapo at nagmamakaawa. Sa isang iglap, ang mga baging ay pumulupot sa leeg ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa sakit, kundi sa takot dahil nakita niya ang mga kamay ng mga sundalong nawala noong 1945 na humila sa kanya papasok sa madilim na bitak ng puno. Patawad, Lito. Ang lupang ito ay nangangailangan ng dugo upang mga palay ay manatiling ginto. Salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Kung nanatili ka hanggang sa dulo, ibig sabihin ay matapang ka. O baka naman hindi ka lang talaga mag-isa sa silid na yan. Para sa mas marami pang kwentong hango sa dilim, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Real Plastic Cup Filipino Horror Stories. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na paglalakbay. May sarili ka bang karanasan hindi maipaliwanag? O baka may alam kang urban legend sa inyong lugar? Comment mo na yan sa ibaba. Sabihin mo na rin kung taga saan ka o taga saang probinsya ka man para mabanggit kita sa mga susunod na episodes. Tandaan, ang bawat plastic na baso ay may laman at ang bawat dilim ay may kwento. Hanggang sa muli, ako ang iyong kasama sa pagtuklas sa lagim. Matulog ka na kung kaya mo.